Hello guys, welcome po sa The Word is Life YouTube channel. Ang topic natin today ay tungkol po sa witchcraft. Ang tanong una, ano po ang witchcraft? Ang witchcraft po ay ang paghahanap at pagkakaroon ng supernatural power o kapangyarihan ng isang tao na hindi galing sa Diyos. Ang pangalawang tanong, saan po galing ang witchcraft? Basahin po natin sa 1 Samuel 15 verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord. Sa makatuwid kaibigan, ang rebellion o paghihimagsik po pala ay gaya ng kasalanan ng witchcraft o pangkukulam dahil sa pag-reject ng tao sa salita ng Diyos ayon sa ating binasa sa 1 Samuel 15:23. Ang pangatlong tanong, ano po ang main goal ng witchcraft? Ayon po kay Pastor Derek Prince, ang main goal umano ng witchcraft is to dominate people or to control people. Ang pang-apat na tanong, paano po ako makakawala sa bondage ng witchcraft? Apat na bagay po ang dapat niyong gawin. Number 1, itakwil mo ang witchcraft sa iyong buhay at huwag mo na itong ulitin kailanman. Number 2, tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at nakapagligtas na iyong buhay at paupuin mo siya bilang hari sa trono ng iyong puso at buhay. Ilalagay ko po ang link ng video sa itaas at sa dulo ng video ito kung paano tanggapin si Jesus bilang Diyos at nakapagligtas na iyong buhay, kaibigan. Number 3, magsisi ka sa lahat ng iyong kasalanan na may kaugnayan sa witchcraft at magbagong buhay. Number 4, dasalin mo ang dasal down below para makawala ka sa bondage ng witchcraft at curses courtesy of Pastor Derek Prince. Nasa ibaba po ang link ng video ng prayer ni Pastor Derek Prince. Ang panglimang tanong, ano po ang mangyayari sa tao na gumagawa ng witchcraft kapag hindi siya nagsisi at nagbagong buhay? Atin pong alamin sa Galatians chapter 5 verses 19, 20 at 21. At ganito po ang sinasabi. Now the works of the flesh are manifest, and they are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. At higit po sa lahat, ayon sa Revelation chapter 21 verse 8, Those who practice magic arts, the idolaters and all liars, their place will be in the lake of burning sulfur. This is the second death. Ang huling tanong, dapat po ba tayo matakot sa kapangyarihan ng witchcraft? hindi ka dapat matakot, kaibigan, kapag ikaw ay isang tunay na Kristiyano, kasi ang sabi sa 1 John 4:4, You are of God, little children, and have overcome them. Because greater is He, Jesus, that is in you than he that is in the world. At kung sakali po na gusto nyo ng mas malalim na pag-aaral tungkol sa witchcraft, ay ilalagay ko ang mga video link ni Pastor Derek Prince na isang expert sa subject na witchcraft and sorcery, base po sa nakasulat sa Biblia. At sa ating konklusyon, kaibigan, hindi dapat tayo gumagawa ng witchcraft bilang mga Kristiyano kasi isa itong kasalanan at pagre-rebelde sa Diyos. Kasi ayon po sa 1 Samuel 15:23 at Exodus chapter 34 verse 14, Ang pagsuway sa Diyos ay kasinsama ng pangkukulam. For you shall worship no other God, for the Lord whose name is a jealous God. Ako po si Brother Chris at ito po ang ating programang The Word is Life, Bible Principles for Daily Christian Living. please like and subscribe kapag nagustuhan nyo po ang ating topic today. Maraming salamat po sa panonood at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.